Hello Sir Mark. Bago ko umpisahan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay nais ko lang munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa inyo, lalong-lalo na sa mga solid kasandata. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Abby. Nais ko lamang magbahagi sa inyo ng kwentong hango sa tunay at sarili kong karanasan noong kadalagahan ko pa lamang. Ngunit ang kwentong ito ay hindi dito sa Pasay nangyari, kundi sa isang liblib na baryo sa lugar ng Kabisayaan. Nangyari ang karanasan kong ito dekada 90. Nang mga panahong ito ay nasa edad 15 anyos mahigit pa lamang ako. Kaya naman tandang-tanda ko na ang mga pangyayaring hindi ko inaasahang magpapabago sa buhay at sa paniniwala ko. Bata pa lamang ako ay sa syudad na ako lumaki at nagkaisip. Kaya naman nang magdesisyon ng mga magulang kong magbakasyon kami sa lugar ng probinsya ng Leyte, kung nasaan ang mga kaanak ng aking ama, ay walang ano-anong agaran akong nagpresentang sumama. Lingid pa sa kaalaman ko noon ang mga usapin patungkol sa mga nilalang na aswang. Tanging multo pa lamang ang kinatatakutan ko ng mga panahong yun, sa kadahilan ng pinapaniwalaan kong wala namang aswang sa syudad. Marami na kasing tao sa syudad at halos 24 oras ay may mga tao sa labas ng bahay at kalsada. Kaya imposibleng magkaroon ng aswang sa ganoong lugar, di ba? Maging ang mga magulang ko noon ay hindi ko rin naririnig na nagkwekwentuhan patungkol sa mga aswang. Ang akala ko nga noon ay maging sila hindi din naniniwala sa mga nilalang na aswang at maging sa iba pang mga kababalaghan. Kaya naman ay wala talaga akong kaide-ideya sa mga ganong bagay. Ang alam ko lang ay madalas sa telebisyon at palabas ko lang napapanood ang mga sinasabi nilang aswang. Sa isip-isip ko pa noon, hindi totoo ang mga pinapalabas sa telebisyon at pawang mga katang-isip lang ang mga yon at panakot sa mga bata tuwing sasapit ang buwan ng Nobyembre. Dahil nga sa tubong syudad ako, ay may katigasan ng ulo talaga ako noong kabataan ko. Sabik din akong makarating sa probinsya ng mga kaanak namin. Ayon kasi sa mga kwento at usap-usapan ng mga magulang at kaanak ko, maganda daw doon. Marami kang mapapasyalan at makikitang magagandang tanawin. Kaya lang ay may kalayuan yon. Ngunit sa oras na makarating ka sa lugar na yon, ay sulit naman daw ang pagod mo. Dahil sa usaping yun ay talagang sinigurado kong makakasama ako sa mga magulang ko sa pagbabakasyon nila sa lugar ng mga kaanak namin. Itinaon pa nilang magkakaroon ng kapiestahan sa lugar, nang sa ganoon ay masulit ang pagbabakasyon namin. Subalit bago pa man sumapit ang araw ng pagbabakasyon namin, ay mariin akong hinabilinan ng mga magulang ko na huwag basta-basta kakain o tatanggap ng mga bigay ng kung sino sa lugar na pupuntahan namin. Huwag din daw akong basta-basta makikisalamuha sa mga hindi namin kaanak. Nang tanungin ko naman sila kung bakit, ay hindi naman nila pinaliwanag sa akin. Sinabi lang ng mga itong mas mabuti na yung nag-iingat nang sa ganoon ay hindi kami mapahamak. Dahil sa hindi ko naman nakuha ang nais kong sagot sa tanong ko, ay binaliwala ko na lamang yon at hindi na pinagtuunan pa ng pansin. Nang sumapit na nga ang araw ng pagbiyahe namin, ay maaga pa lamang nakapag-impake na ako ng mga gamit ko. Dala-dala ko din noon ang mga laruang pasalubong ko sa mga pinsan kong nakatira sa probinsya. Nakagawian na kasi yun ng mga magulang ko na sa tuwing uuwi o magbabakasyon ng probinsya ay daig pa namin ang naglayas sa dami ng pasalubong na dala.
Mahigit isang araw ang naging biyahe namin ng mga magulang ko patungo sa probinsya ng mga kaanak namin. Bukod sa bus na sinasakyan namin, ay sumakay din kami ng roro patawid ng dagat. Noong una ay aliw na aliw ako sa mga tanawin sa daan. Subalit nang tumagal na at napagod na ako, ay mas pinili ko na lamang ang matulog sa biyahe. Nang gisingin ako ng mga magulang ko, ay pababa na kami ng bus na sinasakyan namin. Agaran akong napatingin sa labas ng bintana ng bus para silipin ang lugar na kinaroroonan namin. Napakunot naman ang noo ko sa pagtataka dahil ang magandang lugar na inaasahan kong dadatnan namin ay malayong malayo sa lugar na nakikita ko. Puro kakahuyan na ang nadadaanan namin at wala ng kabahayan. Maya-maya pa ay huminto ang bus na sinasakyan namin sa gilid ng kalsadang napapalibutan ng mga nagtataasang punong kahoy. Bumaba na kami ng mga magulang ko at tinulungan kami ng konduktor na ibaba ang mga dala naming gamit. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid namin para siguraduhin kung tama ba ang kinaroroonan namin. Magtatakip silim na ng mga oras na yon at marami ng mga nagsisitunugang mga kuliglig sa paligid na nagdulot ng paninindig ng mga balahibo ko sa katawan. Wala kasing kabahayan sa binabaan namin at tanging isang makitid na daan lamang ang nakikita ko, di kalayuan sa kinaroroonan namin. Lumakad na tayo, nang sa ganoon ay hindi tayo abutin ng dilim sa daan. Bilisan nyo na. Ukaw ng aking ama sa akin. At gaya ng sabi niya ay naglakad na nga kami patungo sa maliit na daang nakikita ko. Nasaan yung bahay nila Tiya, Itay? At bakit parang wala namang nakatirang mga tao dito? Nagtatakang tanong ko sa mga magulang ko. Nakita ko namang napatawa ang aking ama at napailing. Doon pa sa unahan ng baryo ang tinitirhan ng mga tiyahin mo. Mga ilang lakaran na lang at hindi na gaano malayo yun dito. Tugon ng aking ama habang bitbit na ang mga gamit na dala namin. Sinabi ko naman sa iyong dapat inagahan pa natin ang pag-alis. Nang sa ganoon ay maaga din tayong makarating. Tamot aabutin na tayo ng dilim. Wika pa ni nanay. Habang naglalakad kami ay naninibago talaga ako sa presensya ng lugar na kinaroroonan namin. Subalit inisip ko na lamang na dahil yun sa matagal na panahon na rin akong hindi nakakapunta doon. Makalipas ang ilang minutong lakaran ay may nakasalubong kaming dalawang katao. Mga nakasombrero ng bayong ang mga yon at may daladalang mga gaserang pang ilaw sa daan. Napakapit pa ako sa aking ina nang makita kong may mga nakasukbit na itak sa bewang ang mga taong yon. Paring Edgar, kayo ba yan? Tanong ng isang lalaking nakasalubong namin. Oh, Tol Douglas, kami nga. Mabuti at nakasalubong namin kayo. Masayang wika ni tatay. Napansin ko namang nagpalinga-linga ang Douglas na tinawag ni Itay. Kayong tatlo lang ba? Mabuti na lang talaga at nakasalubong namin kayo. Halina kayo, bilisan na natin. Agaran kaming tinulungan ng dalawa sa pagbubuhat ng mga gamit na dala namin. At pinatiunan na kami sa paglalakad na para bang binabantayan nila kami at pinagmamadali na rin. Makalipas ang mahigit 20 minutos na lakaran ay narating na namin ang isang baryong na nasa liblib na bahagi na. Napapaligiran pa kasi ito ng mga kakahuyan at matataas na talahiban. Marami-rami naman ang mga kabahayan doon. Subalit pawang mga gasera lamang ang kanilang pang-ilaw. At ang iba ay walang ilaw.
Bungad pa lamang din ay nakikita ko na ang mga taong nakatingin sa amin na tila ba nag-uusisa ang mga ito. Kahit na may kadiliman na ay kitang-kita ko ang matatalim nilang mga matang nakatingin sa amin. "Huwag niyo silang pansinin. Bilisan na lang nating makarating sa bahay," wika nung Douglas. "Hindi ba't dito lang banda ang bahay niyo?" tanong ni Inay. "Lumipat na kami sa dulong bahagi. Mamaya ko ipapaliwanag ang lahat pagkarating natin." Nang makarating kami malapit sa bahay kung saan nakatira ang tiyahin na tiyuhin ko, ay agaran nila kaming sinalubong sa daan pa lamang at agad na pinapanhik sa loob ng bahay nila. Nakita ko pang isinara nilang maigi ang buong paligid. Doble-doble ang mga siradura ng mga pinto at bintana. Magdidilim na kasi ng mga oras na yon. Imbis na matuwa ay tila ba nababahala sila sa pagdating namin. "Diyos ko, mabuti naman at ligtas kayong nakarating dito." Salubong sa amin ng tiya Arlene ko. Doon ay napag-alaman kong ang Douglas pala na nakasalubong namin ay ang tiyuhin ko. "Bakit? Ligtas naman talaga kaming makakarating dito. At ito ang lugar na kinalakihan ko," wika ni Itay. "Sana nag-abiso muna kayo na pupunta kayo dito. Hindi na kasi gaya ng dati itong lugar na kinalakihan natin, tol." Sambit naman ni Tio Douglas. "Anong ibig niyong sabihin?" tanong ni Inay. "Iayos niyo na muna ang mga kagamitan ninyo. At nang makapagpahinga na kayo, bukas na lang natin pag-usapan ng lahat at gabi na. Malakas ang pandama at pandinig nila sa mga oras na to," wika ni Tio Ruel, ang isang lalaki na kasama ni Tio Douglas nung nakasalubong namin sila. Dahil sa napagod ako sa biyahe, ay nagpahinga na agad ako matapos kong makipagkilala at kamustahan sa mga kaanak namin. Itinuro na din ni Tia Arlene ang silid na tutuluyan namin habang nagbabakasyon kami roon. "Ayan, iha, dito ka magpahinga at tiyak kong napagod ka sa layo ng binyahe nyo. Wag na wag mo lang bubuksan ang bintana kahit na anong mangyari at kahit na ano pa man ang marinig mo mula sa labas," sabi pa ni Tia Arlene. Nang tignan ko ang bintana ng silid, ay nakasara itong maigi at meron pang mga bawang na nakasabit doon. "Sige ho, tiyang, hindi ko po bubuksan yan. Ang layo pala talaga dito. Di ko akalain na isang araw mahigit ang biyahe namin." "Hindi ba sinabi ng iyong ama?" Natatawang tanong niya sa akin. Umiling na lamang ako bilang sagot at nginitian si Tia. Sinundan ko na lamang siya ng tingin ng papalabas na siya sa silid na kinaroroonan namin. Subalit, bago pa man siya makalabas, ay muli siyang humarap sa akin. "Wag na wag mong kakalimutan ang paalala ko sa bintanang yan, ha? At delikado dito tuwing gabi na." Hindi na ako nakasagot pa ng tuluyan na siyang umalis. Kaya naman nagtungo na lang ako sa pinto para isara ito at nang makapagpahinga na ako. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising. Sa kadahilan ng kahit tanghali na ay ramdam ko pa rin ang lamig sa buong paligid. Paano ba naman kasi? Napapalibutan ng matataas na punong kahoy ang bahay ng tiyahin ko. Subalit kahit bahay kubo lang ito ay may kalakihan naman at talagang matitibay na kahoy ang pundasyon. Pupungas-pungas pa akong bumangon at naglakad patungo sa kusina kung saan may naririnig akong mga nag-uusap. "Pasensya ka na, tol.
Hindi na namin naisip na sabihin sa'yo kung ano na ang nangyayari dito sa lugar natin. Hindi ko kasi akalaing babalik pa kayo dito. Rinig kong wika ni Tio Douglas, ang kapatid ng aking ama. Bakit naman hindi ako babalik sa lugar na kinalakihan ko? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tanong ni Itay. 5 taon na ang nakakaraan nang magkaroon ng bagong saltang mga mag-anak dito. Naging maayos at maganda naman ang pagtanggap ng mga kababaryo natin sa kanila. Lingid sa kaalaman naming mga demonyo pala ang mga mag-anak na yon. Demonyo? Oo tol. Inuunti-unti nila ang mga alaga naming hayop dito. Hanggang sa nagkaubusan na. Sinunod naman nila ang mga buntis at mga bagong silang na sanggol. Ibig sabihin mo ba, mga aswang ang mga mag-anak na yon? Tama ka tol. Mas halang pa ang mga bituka nila kaysa sa normal na aswang. Pati kababaryo nila pinipeste nila. Kaya napilitan kaming lumipat dito sa dulo ng baryo. Dahil inukupan na nila ang bungad. Pero wag kang mag-alala. Hanggat hindi sila ginagalaw ay hindi naman sila nang gagambala. Maliban na lang sa buntis at sanggol. Dahil sa mga narinig kong yon, ay hindi ko na napigilang makiusyoso. Ano pong pinag-uusapan ninyo? Tanong ko. Bigla naman nilang iniba ang usapan nila. Nahalatang ayaw nila pag-usapan sa harap ko. Kaya bilang respeto ay hindi ko na lang pinilit pang alamin at kumain na lamang ako. Bago pa man ako matapos kumain, ay muli akong kinausap ng Tia Arlene ko at pinaalalahanang huwag magpapaabot ng gabi. Kung lalabas man ako ng bahay, delikado daw yon, lalong-lalo na't dayo lamang ako sa lugar nila. Bakit naman po? Takang tanong ko. Maraming gumagalang aswang dito pagsapit ng gabi at lalong-lalo na sa kagubatan. Kaya huwag kang magpapaabot ng gabi sa labas. Kung lalabas ka man ay magpasama ka sa mga pinsan mo. Tugon niya. Tinanguan ko na lamang siya sa kadahilanang hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Matapos kong kumain ay nagpasya akong magpahangin at magtingin-tingin na lamang muna sa balkonahe nila sa harap ng kanilang bahay. Nagpaalam din kasi ang mga magulang at Tio Douglas ko na may pupuntahan lang sila. 2 lang kami ni Tia Arlene ang naiwan sa bahay at abala naman si Tia sa loob. Habang nagmumuni-muni ako, ay may lumapit sa akin na babae at lalaking kaedaran ko lang din. Abi, ikaw na ba yan? Ako to si Perla at ito naman si Joseph. Pagpapakilala sa akin ng babaeng may kaliitan at itinuro din ng isa niya pang kasama. Mga pinsan mo kami. Diyan lang kami nakatira sa likuran ng bahay ni Tio Douglas. Ang ganda mo na. Kamusta ang biyahe papunta dito? Dagdag pa nito at tumabi sa pagkakaupo ko. Magiliw ko naman silang binati at nakipagkwentuhan ako sa kanila. Habang nagkwekwentuhan kami ay panayang tingin sa akin ni Joseph. Ramdam kong may laman ang mga tingin niyang yun sa akin. Di naman nagtagal ay nauwi na sa ayang gumala ang kwentuhan namin. Marami daw kasi talagang umanong magagandang tanawin sa lugar nila at gusto nilang makita ko ang mga yon bago pa kami bumalik ng syudad. Nang ayain nila akong maglakad-lakad para ipasyal sa lugar na may mga tanawin, ay hindi na ako nagdalawang isip pang sumama. Tinangka ko pang magpaalam sa tiya ko, subalit pinigilan ako ni Perla at sinabing sasaglit lang naman kami at uuwi din kaagad. Tiyak kong magugustuhan mo ang pupuntahan natin. Paninigurado pa ni Perla. Talaga?
Huling punta ko kasi dito, bata pa ako. Kaya hindi ko natanda yung mga lugar dito. Wika ko sa kanya. Habang naglalakad nga kami, ay panayang kwentuhan ni Perla na parabang nililibang niya talaga ako. Samantalang si Joseph naman ay tahimik lang na nakasunod sa amin at tumitingin-tingin lang sa akin. Mga ilang minutong lakaran pa ay sumuot kami sa isang gubat. Napahinto pa kami sa paglalakad nang huminto si Joseph na parabang nag-aalangan ito sa pupuntahan namin. Bakit Joseph? Ayos ka lang ba? Takang tanong ko. Sigurado kayong pupunta tayo doon? Malayo-layo pa yon at baka abutin tayo ng gabi sa pag-uwi. Nag-aalangang tanong niya. Tumingin naman ako kay Perla at kitang-kita kong pinanlilisikan niya ito ng tingin saka bumaling ng ngiti sa akin. Hindi yan. Kahit kailan ka talaga napakaduwag mo. Tignan mo nga ang araw. Tirik na tirik pa. Tara na, bilisan na lang natin nang makauwi din tayo kaagad. Tugon ni Perla. Gaya ng sabi nito ay nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Katirikan pa nga ng araw ng mga oras na yon. Subalit hindi naman mainit sa nilalakaran namin dahil sa mga nagtataasang punong kahoy na nakapaligid sa daan. Makalipas ang kalahating oras na lakaran, ay narating namin ang mataas na parte ng gubat. O mas madaling sabihin na nasa tuktok na kami ng burol. Kitang-kita ko mula sa kinaroroonan namin ang napakagandang kapatagan sa ibaba. Maging ang mga bahay at palayan ay kitang-kita ko. Sulit na sulit talaga ang pagod sa paglalakad. Marating lang yun. Hindi ba ang ganda dito? Nakangising wika ni Perla. Hindi pa man kami nakakatagal ng ilang minuto doon ay nag-aya nang umuwi si Joseph. Ano ka ba naman Joseph? Paano masusulit ni pinsan ang tanawin dito kung uuwi agad tayo? Alam mo ba pinsan, mas magaganda ang tanawin dito kapag palubog na ang araw. Makikita mo ang magandang kalangitan. Sambit ni Perla na hindi pa rin nawawala ang mga ngiti niya sa labi. Nakaramdam ako ng kakaiba nang sabihin niya yon at nagtaasan talaga ang mga balahibo ko sa katawan. Para bang may iba itong ipinapahiwatig. Subalit, ipinagsawalang bahala ko lang yon at itinuon ko na lang ang atensyon ko sa magagandang tanawing nakikita ko. Pilit ko pa ring hinahalungkat sa isipan ko kung may pinsan ba akong nakasalamuha dating nagngangalang Perla at Joseph. Nang biglang nagsalita si Perla na nagpapintig talaga ng tenga ko. Dito tayo madalas ng mga bata pa tayo. Nang sabihin yun ni Perla, ay agaran akong nilukuban ng takot sa buong katawan ko. Yun pa lamang kasi ang unang beses kong makapunta sa lugar na yon, Sir Mark. Sa kadahilan ng masyado pa akong bata nung huling punta ko sa baryo ng mga kaanak ng aking ama. Ni lumabas ng bahay noon ay hindi ko nga rin nagawa. Kaya papaanong nasabi niya ang mga yon. Doon ko lang din napagtantong wala akong pinsang nagngangalang Perla at Joseph. Sandali lang ha. Iihi lang ako dun banda. Dito lang kayo. Paalam ng babaeng si Perla sa akin. Hindi ko naman pinahalatang nagdududa na ako at kinakabahan. Kaya naman nginitian ko na lamang ito. Nang makaalis na siya ay hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Hanggang sa naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Sino kayo? Tanong ko sa lalaking si Joseph. Mahirap ipaliwanag.
pero hindi mo kami kamag-anak. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ko. Ngayong alam mo na, kailangan na nating makaalis dito ngayon din. Hindi ko masabi sa'yo kanina dahil hindi ako binibigyan ng pagkakataon ni Perla. Halika, habang may oras pa. Wika ni Joseph. Hindi ko man lubos maintindihan ang mga sinabi niya, ay nagmadali na kaming maglakad pababa ng bundok habang may liwanag pa at hindi pa nakakabalik ang babaeng si Perla. Anong kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako dinala dito? Hintakot na tanong ko kay Joseph. Wala akong kailangan sa'yo. Si Perla meron. Dahil kumakain siya ng tao. Matagal na siyang takam sa tulad mong mga dayo. Nang sabihin niya yon, ay doon lamang nagbalik sa utak ko ang napag-usapan ni Itay at Tio Douglas ko. Talaga nga bang may mga aswang sa lugar na to? Takam? Aswang kayo? Tanong ko. Ngunit hindi na siya nakasagot pa nang marinig namin ang sigaw ng babaeng si Perla. Joseph! Akin ang babaeng yan! Umalingaw-ngaw sa kinaroroonan namin ng boses ni Perla at galit na galit ito. Nang marinig namin yun ay mas lalo pa kaming nagtatakbo ni Joseph. Nang malapit na kami sa bukana ng gubat na pinasukan namin kanina, ay malapit nang sakupin ng kadiliman ng kalupaan. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng mahihinang huni ng wakwak. Kasunod nun, ang kaluskusan sa paligid namin na para bang may nilalang na handang sumugod sa amin anumang oras. Nakaramdam na rin ako ng kilabot at takot ng mga oras na yon. At nakakapanindig balahibo talaga ang tunog na naririnig ko. Nang sipating ko ang likuran namin, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang babaeng si Perla. Nakatuwad ito at walang saplot sa katawan na nasa likurang di kalayuan sa amin. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata nito at ang panay pagtulo ng malalapot na laway. Napakabaho na rin ng paligid namin na animoy may nabubulok na patay na hayop. Mapapasigaw na sana ako sa takot nang walang ano-ano'y mabilis pa sa 4:00 hinila ako ni Joseph patakbo pabalik sa kasukalan ng gubat. Hindi ko na alam kung saan ako dadalhin ng lalaking hila-hila ako patakbo, sa kung saan man niya naisin. Naiiyak na ako sa takot ng mga sandaling yon. Dahil ilang minuto na lang, didilim na talaga ang paligid. Dahil sa padilim na ng mga oras na yon, at alam kong malayo pa kami sa bahay ng Tio Douglas ko, ay mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Joseph. Hindi ko na alintana pa ang mga matutulis na damong tumatama sa akin. Hindi ko na rin kasi masyadong nakikita ang dinadaanan namin dahil padilim na. Idagdag pang habang tumatakbo kami ay rinig na rinig namin ang mga yabag sa likuran naming nakasunod sa amin. Pakiramdam ko na humahabol talaga sa amin ang babaeng si Perla. Rinig din namin ang mahihina at nakakakilabot na pag-angil ng nilalang. Angil yun na pinaghalong aso at pusa na tila ba nasasaktan at galit na galit. Sa kakatakbo namin ay sa kamalas-malasan, natalisod pa ako at nadapa. Dahil sa hawak-hawak ko si Joseph, ay maging siya ay nadapa din. Nagpagulong-gulong kami sa daan hanggang sa umabot kami sa ilog na may kalaliman. Kamuntikan pa akong malunod. Ngunit dahil sa takot ay nagmamadali akong bumangon para sana'y tumakbo na ulit nang hindi kami maabutan ng mga aswang na humahabol sa amin. Subalit mabilis akong inawat ni Joseph at hinila patungo sa gilid ng ilog kung saan hanggang dibdib lang ang tubig
at may malaking puno sa tabi. Nagtago kami roon at sinenyasan niya akong wag maingay at wag gagalaw. Nang sa ganoon ay hindi kami makita ng babaeng si Perla. Naguguluhan at natatakot man ako, ay sinunod ko na lamang ang nais niya. Ramdam na ramdam ko ang kabog ng dibdib naming dalawa nang makalapat ang aming mga katawan. Maging ang malalalim naming paghinga at kaba ay ramdam na ramdam ko din. Nagkatitigan pa kami ng mga sandaling yon at bakas na bakas sa mga mata niya ang pag-aalala sa akin. Kaya naman mahigpit ko na lamang siyang niyakap para lang maibsan ang takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa naramdaman ko nang malapit na sa amin ang nilalang na humahabol sa amin. Hanggang sa naramdaman kong nasa itaas na ito ng puno at hinahanap kami. Hindi ko na napigilan ng maiyak ng mga oras na yon. Sa isiping baka yun na ang huling oras ko sa mundong ito. Kitang-kita ko kasi ang napakapangit na anyo ng babaeng si Perla. Wala itong saplot sa katawan at nababalot na ng maiitim na balahibo ang katawan na parabang pusang gala. Kumikintab din ang mga balat nito na parang pinaliguan ng langis. Naglilikha din ito ng tunog na nakakapanindig ng balahibo at nanunuot yun sa kalamnan ko. Nang tumingin ako kay Joseph, ay muling nagtama ang mga paningin namin. Nakita ko na naman ang mga kislap sa mga mata nitong hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin. Maya-maya pa ay nang maramdaman naming tila wala na ang nilalang na aswang. Dahan-dahan na kaming umahon sa tubig. Grabing ginawang naramdaman ko nung makaahon na kami. Lalo na nang umihip ang malakas na hangin. Nang akalain naming wala na ang nilalang na aswang, ay hindi na kami tumakbo pa. Naramdaman ko na rin kasi ang lamig at pananakit ng mga paa ko nung mga oras na yon, na parabang hindi ko na kayang maglakad pa. Pero syempre, Sir Mark, pinilit ko pa ring makalakad. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa bang maglakad? Tanong ni Joseph sa akin. Diretsuhin na lang natin ang daang to at bahay na agad ng tiyo mo ang nasa bungad nito. Dagdag pa niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin kagad kanina na aswang pala ang babaeng yun? Pagalit na tanong ko sa lalaki. Pasensya na. Nililigawan ko kasi siya. Matagal na. Hindi ko din akalaing may balak pala siyang masama sa'yo. Ang akala ko'y biro lang ang sinasabi niyang gusto kanyang biktimahin. Paghinging pa umanhin nito, na ikinabagsak naman ng balikat ko. Kung aswang siya, edi, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang may bumagsak sa likuran namin mula sa itaas ng puno. Laking gulat ko nang makita ko ang babaeng si Perla na nakangising nakatingin sa aming dalawa ni Joseph. Agaran naman akong hinarangan ng lalaki at hinarap niya ang babae. Tumigil ka na, Perla. Kapag nalaman ng nakatataas to, malalagot ka. Bulyaw ni Joseph. Narinig ko namang sumagot ang babae. Subalit dahil sa pagkagaralgal ng boses nito na dinaig pa ang sirang TV ay ni isang salita ay wala akong naintindihan. Sumikdo muli ang kabang nararamdaman ko nang makita kong dahan-dahan itong dumapa sa lupa na animoy isang ahas. Nakakatakot at nakakakilabot talaga ang itsura nito. Nang akmang susunggaban na ako ng nilalang, ay humarang si Joseph sa harap ko. At sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Mark, kitang-kita kong nagpambuno ang dalawa.
Sa isang kurap lang ng aking mga mata ay nagbago na din ng anyo si Joseph. Naging dalawang malalaking hayop ang nag-aaway sa harapan ko. Ang pusang sa tingin ko ay si Perla at ang malaking kulay itim na asong sa tingin ko ay si Joseph. Tila ba nag-aagawan ng makakain ang dalawang yon. Sa bawat pagsugod ng pusa sa akin ay sinasalag naman ito ng malaking aso. Doble-dobling kaba at takot na talaga ang nararamdaman ko. Nagpagulong-gulong sila sa lupa at pilit na pinipigilan ni Joseph na makalapit sa akin si Perla. Sa takot ko ay hindi ko na nagawa pang panoodin ang pag-aaway ng dalawang nilalang. Nagtatakbo na ako patungo sa daang itinuro ni Joseph sa akin. Makalipas lang ang ilang sandali ay narating ko na din ang bungad ng bahay ng tiyuhin ko. Hapong-hapo at pagod na ako. Naabutan kong maraming tao ang naroroon at abala ang mga ito na tila ba naghahanda sa pagsalakay sa kung ano. Ang iba kasi ay may mga bitbit na itak at ang iba ay may mga hawak-hawak na latigo. Nakasindi na rin ang mga sulo ng mga ito na gagamiting pang ilaw. Para talaga silang susugod sa gera ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay nang makita nila ako, saka pa lamang sila natahimik sa komosyon nila. Mabuti na lang at nakauwi ka na at ligtas. Dahil kung hindi, makikipag-ubusan ako ng lahi sa mga pesting aswang na yan. Galit na wika ng tiyuhin ko. Agaran nila akong pinapasok sa loob ng bahay at pinauwi na ng tiyuhin ko ang mga taong kasama nila sa labas kanina lang. Anong nangyari? At saan ka galing? Tanong ni nanay sa akin. Hindi naman agad ako nakasagot sa mga tanong nila dahil sunod-sunod at sabay-sabay ang mga ito kong magsalita. Nang mapansin nilang basa ako, ay minabuti nilang pagbihisin at pagpahingahin na lang muna ako. Nagising na lang ako kinabukasan nang maramdaman kong may humahaplos sa mukha ko. Nang tignan ko kung sino yon, ay muntikan pa akong malaglag sa kinahihigaan ko nang bumungad sa akin ang napakapangit na itsura ni Perla. Mabuti na lamang at agaran itong nagsalita. Doon ay napagtanto kong ang inay ko pala yon at namamalikmata lamang ako. Anak, ako to. Ang nanay mo. Pasensya na at nagulat kita. Nag-aalala lang talaga ako sa kalagayan mo. Wika ni inay. Pasensya, nanay. Namalikmata lang kasi ako. Paghingi ko din ng pasensya sa kanya. Nang magising na nga ako ay inaya na ako ni inay na magtungo sa kusina para makakain na. Doon ay tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa akin kinagabihan at kung saan ako galing. Ikinuwento ko naman sa kanila ang lahat-lahat, maliban na lang sa lalaking si Joseph. Diyos ko, mabuti na lamang at kinaawaan ka ng Panginoon. Bulalas ni inay nang marinig niya ang kwento ko. Sila na mismo ang lumabag sa kasunduang napag-usapan. Hindi pwedeng palagpasin ito. Seryosong wika ni Tio Douglas. Anong gagawin natin, Douglas? Hindi maaaring hayaan na lamang natin to. Tinutupad natin ang lahat ng naisin nila at wala tayong nilalabag sa batas na gawa nila. Tanong ni Tia Arlene. Tol, dumito lang kayo at isasama ko ang anak ninyo. Nang sa ganoon ay makamtan natin ang hustisyang nararapat sa paggalaw nila sa anak ninyo. Wika ni Tio Douglas. Hindi naman nagpaiwan ang aking ama. Nang sa ganoon ay matiyak daw nitong walang mangyayaring masama sa amin ng tiyuhin ko. Agad kaming nagtungo sa bungad ng baryo nila Tio Douglas.
Doon ay nakaharap ko ang babaeng si Perla na puno ng sugat ang katawan. Kasama nito ang sa tingin ko ay mga magulang niya. Nang hanapin ko ng tingin ng lalaking si Joseph ay hindi ko siya nakita. Humingi ng tawad sa akin ng babae. Nang tatanggapin ko na sana ito ay biglang nagsalita ang aking ama. Buhay ng anak ko ang tinangka mong kunin. Nagpanggap ka bilang kadugo namin, kaya napasama mo siya sa'yo. Ngayon ay kapatawaran lang ang maibibigay mo? Wika ni Itay na mababakas ang galit sa kanyang boses. Dahil sa sigalot na to, ay malalamatan ng maayos at tahimik nating pagsasama sa baryong ito. Sambit pa ni Tio Douglas. Agaran naman nilang nakuha ang nais iparating ng tiyo at ama ko na hindi sapat ang paghingi lang nito ng kapatawaran sa akin. Nakita kong iginapos ng dalawang lalaki ang babaeng si Perla at itinali ito sa isang puno. Nag-iiyak naman ito at nagsisigaw. Sinipat ko pa ng tingin ng mga magulang ng babaeng si Perla. Ngunit hindi ko man lang mababakasan ng awa ang mga ito para sa kanilang anak. Para bang normal na lang sa kanila na napaparusahan ng anak nila. Narinig ko pa ang iilan na nagsabing matigas at suwail talaga ang babaeng yun. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong hinataw ng latigo ang babaeng yun. Makailang beses yung ginawa sa kanya. Dali-dali ko namang sinabi na itigil na nila ang ginagawa nilang pagpapahirap sa babae at wala namang nangyaring masama sa akin. Kahit na sobrang takot ang naidulot nun sa akin, ay buhay naman ako at hindi ako nasaktan. Saglit pa na nag-usap si Itay at Tio Douglas ko, kasama ang ilan sa matatandang naroroon. Matapos yun ay nagpasya na kaming umuwi sa bahay nila Tio. Pagka-uwi namin ay doon ko lang napag-alamang may kasunduan palang nilagdaan ng mga taong nakatira sa baryong yon at ang mga aswang para mapanatili ang katahimikan at kapayapaan sa lugar nila. Nanatili pa kami ng 2 araw sa lugar na yon. Kahit na wala nang nagtangkapang gumalaw sa amin, ay hindi pa rin nagpakampante ang mga kaanak namin. Habang naroroon kami ay hindi mawala-wala sa isip ko ang lalaking si Joseph at kung ano na ang nangyari sa kanya. Mula kasi ng gabing sakuna ay hindi ko na ulit siya nakita pa. Matapos ang 2 araw na pananatili namin, ay nagdesisyon na nga rin ng mga magulang ko na bumalik na kami ng syudad. Nagpumilit na kasi si Inay at natatakot pa rin siya na baka may mangyari pang masama sa amin. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong makapagpaalam at makapagpasalamat noon kay Joseph. Nang araw kasi na papasakay na kami ng bus pabalik sa syudad, ay doon ko lang ulit nakita ang lalaki. Nasa kabilang tawid ng kalsada ito at nakatingin lamang sa akin. Dahil sa papasakay na kami, ay hindi ko na siya nagawa pang kausapin. Subalit ang karanasan kong yun kasama siya ay ang karanasang hinding-hindi ko malilimutan kailanman. Nakatatak na siya sa isipan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Muli po, maraming salamat.